Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak with evidence. At ano ba ito, Dan Fernandez? Sabi ni Dan Fernandez, isang malaking panlilinlang to the highest level ha. Grabe. Dan Fernandez described isang malaking panlilinlang to the highest level ang drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hala, bakit kaya nakapagsalita si Dan Fernandez na to the highest level na panlilinlang deception to the highest level? Naku, ano kaya ang basihan ni Mr. Congressman Dan Fernandez? Kung deception to the highest level, edi sana hindi gaano ka-safe yung panahon ni Duterte 'no? Marami nga ang natsugi, marami nga ang nadamay, pero kung sila ang mag-explain, madadamay talaga ang mga inosente because it's drug war, 'di ba? Sino ba namang pusher, drug lord, user ang hindi magdadala ng baril-baril 'pag alam na naman tinutok-hatok-hatokhang sila, 'di ba? At pinagtawanan si Senator Bato de la Rosa hinggil sa komento ni Senator Bato de la Rosa na hindi pinabibisit ang kanyang anak. Nako kabibig, heto ha, i-share ko sa inyo ang komento ni Congressman Dan Fernandez tungkol sa kanyang pag-describe sa drug war ni Pangulong Duterte. Of course, 'di ba? So makinig tayong kabibig ha at himay-himayin natin ang kanyang opinion. I think it's not an opinion but it's based on facts, it's based on their hearing sa Quadcom. Ito na kabibig ha, makinig tayo. 1, 2, 3. Maghintay kayo. Congressman Dan Fernandez. It's a deception in the highest level. Oh. We were made to believe Oh. that yung policy ng war on drugs, in all reality, ay yung pong sugpuin talaga mula ulo ng pusher hanggang sa mga user. Kaya pumapalakpak ang lahat. Never in our thoughts and in our minds. Meron palang ganitong klase ng pagpatay at merong pagbayad sa mga pinapatay doon sa ating pong mga kapulisan. Oh. Ngayon lang naman po na-reveal yan eh. Hindi naman namin papalakpakan yan kung sinabi na, yung mga pulis, eto, may reward kayong 1,000,000 pag may napatay kayong high value target. It's a deception in the highest level. We were... Ang tanong ko lang, deception at the highest level, hindi ba naging maayos ang pamumuhay ng mga tao? So it means mas pinaboran nyo ang mga drug addict, pusher at mga drug lords. Kasi sabi nyo, deception to the highest level na pinaniwala tayo na maganda ang epekto ng war on drugs. Magtanong-tanong tayo sa mga sambayan ng Pilipino. Kasi hindi pa naman tapos ang Quadcom hearing. Hindi pa naman pwede tayong magbigay ng conclusion. Ito si Dan Fernandez, no? Hindi pa nga tapos ang Quadcom hearing. Hindi pa nga naka-attend si Pangulong Duterte. Nagbigay na siya ng conclusion. It's very obvious that already a conclusion on his side. Deception to the highest level. It doesn't mean that you have already the information, the data gathered, agad-agad magbigay ka ng inyong konklusyon. Hindi pa nga natapos ang Quadcom hearing, may deception to the highest level na ang conclusion ni Dan Fernandez. Uy, grabe ha. Made to believe. Make to believe daw. So pinaniwala ang mga tao na epektibo ang drug on war, pinaniwala ang mga tao na maganda ang polosipiya ng drug on war, maganda at pinaniwala ang mga tao na maganda ang drug on war ni Pangulong Duterte. So meaning, kabaliktaran ba ito, Congressman Dan Fernandez? That yung policy ng war on drugs, in all reality, ay yung pong sugpuin talaga mula ulo ng pusher hanggang sa mga user. Kaya pumapalakpak ang lahat. So it means naniniwala pala si Dan Fernandez sa mga resource person. 'Di ba? So yung lahat ng mga resource person is focusing only on 3 person. Bato, Bongo, Duterte. Hindi pa nga hiningan mo ng hindi pa nga nakapagsalita si Pangulong Duterte. Oh my God, you have the conclusion already. Never in our thoughts and in our minds. Meron palang ganitong klase ng pagpatay at merong pagbayad sa mga pinapatay doon sa ating pong mga kapulisan. Yan sabi ha,
ni Dan Fernandez. Meron naman akong nakuhang video na kung saan merong in-interview na netizen na ito never nakabigay si Senator Bato sa akin ng ₱1 from Espinido. So, pakinggan natin ang statement ni Espinido kung ano ang kanyang tinatalakay, kung ano ang kanyang punto tungkol sa reward system. Hindi kayo kabibig ha, wait for a while. Ito na. Kasi hindi naman ibig sabihin na ang lahat ng resource person dyan ay telling the truth, di ba? Okay. Ilan ang nakuha mong reward? Kung reward lang, matandaan ko, Your Honor, Mr. Chair, kasi may resolution ang Uzamis, si Mayor Aldong Paruhinog at the time, na kung may makahuli ang pulis ng isang malaking drug pusher, may 100,000 na ibigay from the local government unit. Oh, so it's from the mayor, not from the president. Diba? So it's a resolution from the mayor, not from the president. So nakakuha kami ng 600,000. Nakatanggap together with the presence of the SILG, MILG, na nandoon na ako ang tumanggap ng pera at saka plaque of appreciation na nakahuli tayo ng worth of 600,000 ang binigay ng local government unit sa PNP ng Uzamis, Your Honor, Mr. Chair. My question is, paano natin subuin ang droga sa Pilipinas? Through what? Peace talk? Through talking to them na, uy, tigil nyo na yan, madami na nasisira. Ako naman, naniniwala ako sa war on drug ni Pangulong Duterte. Naniniwala ako na, kasi ang mga drug lord, mga pusher, mga use, ang daming nasirang pamilya. Tapos kausapin mo lang sila na, uy, itigil nyo na yan. Paano natin susugpuin yan? Mas kapani-paniwala yung drug war ni Pangulong Duterte. At marami ang nasasabi, maganda nga kasi nakakalabas kami ng safety pag gabi. Tapos yung mga bahay kong nagdodrogas para yatang natakot at bumalik sa katinuan yung mga utak nila. Pero ngayon, grabe ka, bibig. Lantaran talaga. Bintahan dito, bintahan doon. Hindi na kasi natakot Mr. Chair, di ba pinag-uusapan natin yung reward system na sinabi ni Colonel Garma? Di ba sabi niyo may napatay kayong mga sa war on drugs? Ang tanong ko ngayon, ilan yung galing sa national na pera ang natanggap mo para sa war on drugs? Hindi yung galing sa lokal. Your Honor, Mr. Chair, siguro sa Uzamis to tell you the truth, no? Maski tanungin niyo si Sir Bato ngayon kung saan siya. Never nakabigay si Senator Bato na sa akin ng ₱1 since sa pag-upo niya nakasama kami. There you go. Isang sampal, kasi gusto nilang ididiin si Bato Gusto nilang ididiin na si Duterte ang nagpakawala ng reward system. Gusto nilang idiin na si Bato ang gumawa ng polisiya ng reward system. Pero ito si Espinido said that never na nagbigay si Bato ng ₱1 sa kanyang pag-upo. Never, lalo na yung reward, Your Honor, Mr. Chair, kaya siyempre, sikreto na yun. Bakit hindi ako pagbigyan? Hindi ako binigyan yan ng legal na suporta naman lang. Na pagbigyan ako na, Joby, may pampliti mo na lang ng pang-airplane. Magpunta ako ng Krame, Your Honor, that's the truth. Ano na nangyari? See? Deception to the highest level ba to? Di ba, kabibig? So, hindi pa nga tapos ang Quadcom, meron ng conclusion si Dan Fernandez. Deception to the highest level. Pinaniwala tayo. Grabe naman. Si Dan Fernandez, hindi pa nga tapos ang Quadcom hearing. Di ba, kabibig? At eto pa, di ba sabi ni Bato de la Rosa na huwag niyong idamay ang anak ko. Kasi ang anak ko professional And kasi sabi ni Dan Fernandez, connection kasi ni Dan Fernandez na yung relationship ng security at saka anak ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, parang na-mention yung anak niya sa Quadcom is parang iba. Huwag niyo namang damayan yung anak ko. Sumagot si Dan Fernandez tungkol dito, mga kabibig. So, ito mga kabibig Ito yung sagot ni Mr. Congressman Dan Fernandez tungkol sa pasaring ni Senator Bato de la Rosa. Ito kasi nangyari. I am also offering myself as a resource person, sabi ni Bato. Hindi ako nandoon as a member or panel lang, if ever sa Senado.
They can ask me, they can interrogate me, they can interpolate me, anything, anytime they want. Offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpolate me anytime they want. Haharapin ni Senador Ronald Bato del Rosa ang mga katanungan na maaaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng Parallel committee. parallel committee hearing para to ferret out the truth. Correct. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification. Lahat ng mga doubts nila. Tama. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Physical rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video o virtual presence. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o QUAC. Tama naman kung sino bang hindi maha-high blood. Damayin yun ng lahat, wag ang pamilya ko. Diba? Magtanong lang kayo tungkol sa akin. Bahala na kayo dyan, Quadcom. Sirain yung pangalan ko, yurakan nyo yung pangalan ko, hanap kayo ng mga resource person, nag-yurak sa pangalan ko, wag yung pamilya ko. Yun ang pino-point out ni Senator Bato de la Rosa. Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Nasubra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. Correct. May anak ka rin. Correct. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You Correct. can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Correct naman. Kasi iba ang Quadcom eh. Akala kasi ng Quadcom sila na ang hari. Akala kasi ng Quadcom parang ano sila ba? Parang nag-i-interrogate, parang mga lawyer na talaga na alam na basta ewan kami. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas anya sa pagkakaunawa ni Senador de la Rosa. Pasensya na kung taliwas because that's how a father interpret your message. Iba't ibang opinion pero iba kasi pag naramdaman ng ama na parang iba, pamilya ko nang tinitira. Iba kasi kung si Dan Fernandez na salita, parang wala lang sa kanya or parang gusto lang niyang magtanong. Pero kung ikaw isang ama, naramdaman mo na parang iba yung tono, iba yung mensahe doon. It's an instinct. It's a fatherly instinct. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And that's the interpretation of Bato de la Rosa, babysitting or babysitter. You never mentioned the word babysitter, Dan Fernandez. Tama ka. But how you able to deliver it, it depends on Bato de la Rosa how he able to understand it. Diba? Kasi iba't ibang tao, lalo na pag ama ang masaktan. I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, to a certain personality. Wala ako sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, na sabihin niya hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Yun naman. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga
nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Nakatakdang isagawa ang So, no, kabibig, so yun kabibig, yun ang reaksyon ni Congressman Dan Fernandez tungkol sa banat din ni Senator Bato de la Rosa. On the other hand, mga kabibig, sabi naman ni Senator Bato de la Rosa na wala siyang regret implementing the bloody war on drugs on former President Rodrigo Roa Duterte, saying he would do it again if given a chance, as he expressed willingness to participate in the Senate inquiry on Monday. No regret, sabi ni Bato. If you're going to give me a chance to do it again, I will do it again. The same approach. De la Rosa, who with Duterte's face investigation by the ICC for possible crimes against humanity. You can fight, sabi ni De La Rosa, you can't fight a war, especially against drug personalities, by being decent, by being cute. Now, you can win with the battle. To win the war, you have to be forceful enough to send your message down to the spine of these criminals. Tama si Bato. At tingnan nyo, ano ang resulta during sa war on drug ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Marami ang nagandahan, marami ang nasiyahan, marami ang hinahanap ang drug war ni Pangulong Duterte. Kasi ngayon parang hindi na safety, ang daming mga nangyayaring kriminalidad, mga kabibig, maraming nawawalang bata, maraming kinagahasa, maraming pinapatay, at lantara na ang bintahan ng mga pangpulburon, tapos ginagawa ang pagpupulburon sa harap ng mga tindahan. Yung ganun kami, nakakabahala talaga ngayon kabibig. Kaya kung sabi ni Bato, if I'll do it again, I'll do it again. Because nakikita ni Bato na effective siya. Nakikita ni Bato na tagang natatakot ang mga tao, lalo na yung mga gumagamit. And I think you all can testify, 'di ba? Yung mga totoong tao makaka-testify na tama nga ang drug on war ni Pangulong Duterte. O kayo nga, mga kabibig, tama lang ba ang drug on war ni Pangulong Duterte noong panahon iyon? Or baka meron kayong ibang, ang tawag dito, nalaman na hindi magandang epekto sa war on drug ni Pangulong Duterte, pwede kayong pumunta sa Quadcom, magpag-usap kayo sa Quadcom, kausapin nyo ang Quadcom, at magbigay kayo ng inyong sariling experience. Baka at least makatulong man lang sa mga taong na they're still questioning whether effective ba ang war on drug ni Pangulong Duterte. Sabi nga ni R.H. Barbers, effective. Pero sabi naman ni Dan Fernandez, deception to the highest level. Panliling lang to the highest level. O, diba? O, ito mga kabibig ha. May ipapanood akong video sa inyo. Wait for, hanapin ko yung video. Na talagang sabi ng iba, gusto ko si Duterte kasi parang Duterte safe na safe. O. I think isa itong netizen na kung saan shinare niya ang kanyang karanasan noong, hanapin ko muna, noong war on drugs ni Pangulong Duterte. Oo. Talagang nagbago ang kanyang buhay sa panahon ni Pangulong Duterte. Kasi natakot siya eh. Natakot siya na baka matukhang. Take note of baka matukhang. Takot silang matukhang that time. Natakot silang matukhang. Kaya talagang nagbago sila at ayaw nilang bumalik ulit doon sa panahon na kung saan hirap na hirap sila at takot na takot sila na baka mahuli o di kaya ito kabibig ha. Meron akong video dito. Nasa ba yung video na yun? Basta it's all about Pangulong Duterte. It's all about ito. Wait muna. Parang hahanapin ko muna kabibig. I think dito na. Ito na. Na kung saan Kalye survey to mga kabibig. And napag-usapan nila ang war on drugs ni Pangulong Duterte at talagang kumbinsido sila, satisfied na kaya nga yung di ba yung pag-alis ni Pangulong Duterte, pagkatapos na kanyang termino, siya ang may pinakamataas na trust rating, siya ang may pinakamataas na performance rating. It's because sa drug of war. Kasi naranasan ng mga tao, 'di ba? Ito kabibig ha.
Share ko lang sa inyo ang videong ito. Wait for a while. Para kita naman natin. Ito. Ito yung I think na-share ko na ito. Ito yung ito yung Kali survey. Sino kay PBBM at kay Tatay Digong ang yung the best na namuno? Ay, para sa akin, mas gusto ko si Digong. Duterte ako. Ha? Noynoy. Ano naman sila, pares na sila. Pero the best talaga si Noynoy. Nagpagawa siya ng tuloy, ang ganda bumagsak eh. Digong. Ay, hindi. Tatay Digong talaga. Digong ako. Siyempre, Duterte ako. Duterte naman okay. Kasi nabawasan ng, alam mo na, ang problema, Bongbong naman, sabi niya, magmumura, bilihin. Lalo, lalong nagtaas, lalong naghirap ang tao eh. Digong. Duterte talaga. Marami pong nagawa. Si Kuya. Ay, ito si Ma'am. Ma'am, magandang araw. Ano lang po, kali survey lang to Ma'am. Para po sa inyo Ma'am, sa loob ng 2 taon, sino kay PBBM at kay Tatay Digong yung nakita nyong the best na namuno? Kasi Digong, kaso lang hindi natin masyado na kasi pandemic yun eh. Nakaupo lang siya. Itong si BBM, hanggang salita lang pero hindi talaga siya kasing galing ng tatay niya. Iba talaga. Kumbaga yung mga pinangangako niya noon, yung kampanya, siyempre mga tao uhaw sa mga ganun. Oo naman. Pero wala siyang ngayon nga, away-away pa. Wala na hindi ko nga malaman kung sino ng natin ngayon. Parang tutulong sa atin. Sa mga natin ngayon. Mas maganda pa nga ata mag-politiko yung mga kahit walang pinag-aralan. Kasi kung tuusin ang pagserbisyo ng tao, hindi kailangan ng alpabito. Dito yun, nandito yun, saka dito. Hindi kailangan ng alpabito. Meron nga dyan, sa Harvard pa nag-aral, pero kurakot naman. Tama si Nani, di ba? So yun lang kami bigyan ating latest Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.